Sabi ng INC, hindi daw sila hahadlang sa pagpapatupad ng batas. Pero hadlang sila sa tawag dito, pagbabaluktot ng batas. Ayaw nila sa selective justice. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Man ang tanong ko sa kanila. Kung hindi kayo hadlang sa pagpapatupad ng batas, bakit kayo nagrarally kayo para pigilan ang pagpapatupad ng batas dahil lumabag sa batas si Rodante Marcoleta nang siya'y umamin na tumanggap ng pera mula sa kanyang mga donors para sa kanyang kampanya at sadyang hindi inilagay sa kanyang sose. Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin, ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Oo, nakalusot nga siya sa COMELEC na kaso. Dahil inamin niya doon na hindi pa campaign period nung tumanggap siya nung donation. However, yan ang mas nagpalala sa kanyang kaso. Dahil nung tumanggap siya ng milyong-milyong pera, 75 million from these donors, congressman siya. At ayon sa batas, bawal tumanggap ng donasyon o ng regalo mula sa private sector. Pag sinasabing plunder, hindi naman ibig sabihin na public official, private officials lang, no? Ibig sabihin lahat ng tao ito. So number one, pwedeng ang public funds at private funds. So yung sinasabi na nakakolekta at inamin ito ni Senator Marcoleta, siya ay kumuha ng donasyon or kumuha ng pera na 75 million pesos, no? Nang siya ay congressman, so siya ay public official. Pwede dito sa plunder, meron ditong direct bribery, meron ding indirect bribery. Ano ang kasama sa indirect bribery? Number one, ang elemento nito, ikaw ay public official. Public official siya, congressman siya. Ikaw ay tumanggap ng regalo o donasyon. O inamin po niya, siya po ay tumanggap ng regalo o donasyon. At pangatlo, ito ay para sa kanyang posisyon. Ibig sabihin, dahil siya ay nakaposisyon, siya ay public official, siya ay tumanggap. Kung iisipin mo, Karen, titignan natin ang comparison nito sa ating mga public offices, public officials, may no gift policy. Diba? Maliit na regalo, hindi mo pinapayagan kasi nga, yan ay pwedeng pumasok sa indirect bribery. Kaya ito naging plunder dahil more than 50 million. Hindi lang ito maliit na regalo. So yung kasama sa indirect bribery, which is the predicate crime, tapos malaki siya, more than 50 million, kaya naging plunder. So klaro. Diba? Nagagalit kayo dahil sinampahan siya ng kasong plunder. Hindi naman daw pera, hindi naman pera ng gobyerno ang nilustay niya. Pero dun sa plunder case, sa plunder law, nakalagay doon napakalinaw na ang pagtanggap ng regalo o pera mula sa private sector
habang ikaw ay isang empleyado o public servant ng gobyerno, bawal. Paglabag to sa batas eh. So bakit nyo hinaharangan ang gobyerno sa pagsampa ng kasong to? Si Marcoleta mismo ang umamin. Hindi ba yan din selective justice?